Makapangyarihang Diyos Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon sa iyong dakilang presensya at kinikilala namin na ikaw ang kanlungan kung saan nakakatagpo ng tunay na pahinga ang aming kaluluwa. Alam namin, Ama, na naging mahirap ang mga araw at madalas na sinusubukan ng takot na pigilan ang aming paglakad, kaya bumibilis ang tibok ng puso dahil sa kawalan ng katiyakan sa bukas. Ngunit ang iyong matamis at makapangyarihang tinig ay umaalingaw-ngaw sa loob namin ngayon na nagsasabing, "Anak ko, huwag kang matakot." At ang salitang ito ang lunas na kailangan namin upang hindi sumuko, dahil alam namin na ang iyong mapagmahal na tingin ay nasa amin at ang aming daing ay hindi kailanman nalalagpasan ng iyong mga taingang nakikinig. Alam mo, O Diyos, kung paano sinubukan ng kasamaan na palibutan ang buhay ng iyong anak sa landas ng buhay na naglalagay ng mga batong katitisuran at bumubulong ng mga kasinungalingan ng pagkatalo upang nakawin ang pananampalataya. Sinusubukan ng kaaway na kumbinsihin kami na kami ay nag-iisa na, ang laban ay masyadong malaki para sa aming lakas. At ang pinakamagandang gawin ay sumuko. Ngunit sinasaway namin ngayon ang bawat espiritu ng panghihina at ipinahahayag namin na ang aming lakas ay hindi nagmumula sa aming sarili, kundi nagmumula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa at hindi kailanman natalo sa anumang lab. Maaaring malaki ang problemang bumabangon, maaaring higante ang utang, ang karamdaman o ang krisis sa pamilya. Ngunit ipinahahayag namin ng may buong awtoridad na ang Panginoon ay higit na mas malaki kaysa sa lahat ng ito. Walang pader na mananatiling nakatayo kapag ang Panginoon ay tumayo mula sa iyong trono upang kumilos pabor sa iyong mga pinili, at walang bagyo na hindi yuyuko sa iyong utos ng katahimikan. Naniniwala kami na kung paanong ikaw ang may-ari ng sansinukob, hawak mo ang ganap na kontrol sa sitwasyong ito na tila imposible sa paningin ng tao, ngunit isang maliit na detalye lamang para sa iyong kapangyarihan. Panginoon, ikaw ang nagpapatahimik sa malakas na hangin at tumutulong sa amin na magpatuloy kahit nanginginig ang mga tuhod at tila nawawalan ng hininga sa gitna ng pag-ahon. Madalas dumarating ang bagyo nang walang babala, sinusubukang itaob ang aming bangka at ilubog kami sa dagat ng pagkalimot. Ngunit ikaw ang guro na lumalakad sa ibabaw ng nagngangalit na tubig. Kumakapit kami sa iyong nakaunat na kamay, nagtitiwala na kung ang Panginoon ay nasa bangka, hindi mahalaga ang laki ng mga alon. Makakarating kami ng ligtas sa kabilang ibayo dahil ang iyong presensya ang garantiya ng aming katatagan. Naalala namin ngayon, O Ama, kung paano tinulungan ng Panginoon ang iyong mga lingkod noon na hinawi ang dagat na pula. Para kay Moises, itinikom ang bibig ng mga leon. Para kay Daniel, at nagpababa ng apoy mula sa langit para kay Ila. Hindi nagbago ang Panginoon. Ang iyong katapatan ay walang hangganan. At ang parehong Diyos na gumawa ng mga himala sa nakaraan ay buhay at kumikilos dito at ngayon sa buhay ng sinumang sumasampalataya. Inaangkin namin ang manang ito ng mga himala. Tinatanggihan ang ideya na ang panahon ng mga kababalaghan ay tapos na dahil alam namin na hanggat may isang anak mo na tumatawag at umiiyak, mayroong makapangyarihang Diyos na bababa upang magligtas. Ikaw ang aming Diyos, ang aming personal na Diyos na hindi lamang nananahan sa mga templong bato, kundi nananahan sa loob ng aming pusong wasak at nagsisisi. Kapag sinasabi namin na pinatatahimik mo ang dagat, hindi lang kami umuulit ng magagandang parirala kundi nagpapahayag ng isang espiritual na katotohanan na may kapangyarihang baguhin ang pisikal na realidad sa aming paligid. Ipinag-uutos namin ngayon na ang lahat ng kaguluhan sa isipan, ang lahat ng pagkabalisa na nag-aalis ng tulog, at lahat ng takot sa hinaharap ay mapayapa ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Huwag kang matakot, o anak ko,
naparito ako upang tulungan ka. Iyan ang pangakong ibinubulong ng Panginoon sa aming espiritu ngayon na nagpapanibago sa aming mga pag-asa na inubos ng panahon. Ang Panginoon ay nagpapakita bilang aming ligtas, na daungan ang lugar kung saan maaari naming ihulog ang angkla ng aming kaluluwa at magpahinga. Alam na walang bagyo ang makakabunot sa anumang nakatayo ng matibay sa bato. Maaari kaming magtiwala ng nakapikit dahil ang nag-iingat sa amin ay hindi natutulog, hindi umiidli, at hindi kailanman kami iiwan sa awa ng kapalaran o sa mga pag-atake ng kaawat. Kung ang Panginoon ay higit na dakila sa lahat, bakit kami matatakot sa masasamang balita, sa mga negatibong resulta ng medikal o sa mga sulat ng paniningil na dumarating sa pintuan? Nagpapasya kami sa isang gawa ng may kamalayang pananampalataya na ipalit ang takot sa pagtitiwala, ang pag-aalinlangan sa katiyakan, at ang pagtangis sa pagsamba ng maaga. Ang Panginoon ay kasama namin hindi bilang isang tagamasid na malayo, kundi bilang isang amang present na nararamdaman ang aming sakit at tumatayo upang ipagtanggol ang kapakanan ng kanyang mga maliliit. Laban sa mga kawalan ng katarungan sa mundong ito, ipinapahayag namin na ang Panginoon ay nasa aming unahan, nagbubukas ng mga daan kung saan puro tinik lamang ang naroon at dinudurog ang mga pintong tanso na humahadlang sa amin upang sumulong sa lupang pangako. Ikaw ang aming tapat na tagapagtanggol, ang siyang nauuna sa hukbo na nakikipaglaban sa aming mga digmaan habang kami ay nananatiling matatag sa posisyon ng papuri at pasasalamat. Kapag ang Panginoon ang nanguna sa laban, ang kaaway ay umaatras dahil ang liwanag ng iyong kaluwalhatian ay pumapawi sa lahat ng kadiliman na sumubok na manirahan sa aming tahanan. Iniingatan kami ng Panginoon at hinahawakan gamit ang kanyang mga makapangyarihang kamay, mga kamay na nasugatan sa krus upang ibigay sa amin ang ganap at tiyak na tagumpay laban sa kasamaan. Nararamdaman namin ngayon, Ama, ang seguridad ng iyong haplos na bumabalot sa amin, tulad ng isang yakap na nagpapagaling sa mga sugat ng pagtanggi at pag-iwan na idinulot ng mundo sa amin. Walang makakaagaw sa amin mula sa iyong mga kamay at walang puwersa ng impyerno ang may autoridad na humawak sa buhay ng tinatakan ng iyong banal na espiritu at binili ng dugo ng kordero. Ikaw ay higit na dakila sa lahat at pagpapalain mo kami, hindi dahil karapat dapat kami, kundi dahil ang iyong kabutihan ay walang hanggan at ang iyong kasiyahan ay makita ang iyong mga anak na umuunlad sa lahat ng aspeto. Naniniwala kami na ang pagpapala ay hindi lamang material, kundi ang pagpapanumbalik ng pamilya, ang paggaling ng kaluluwa, ang paglaya mula sa mga bisyo, at ang kapayapaan na naghahari sa loob ng tahanan. Ang Panginoon ay naghahanda ng isang masaganang hapag sa harap ng aming mga kaaway upang makita ng lahat na sulit ang maging tapat, at ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay tagapagbigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Ipinapahayag namin sa buhay ng bawat isa na nananalangin. Kasama namin magtatagumpay, kamananalo ka, dahil ang huling salita ay hindi nagmumula sa doktor, hindi sa hukom, hindi sa tagapamahala ng bangko, kundi nagmumula sa trono ng Diyos. Magtiwala ka, magpatuloy ka, huwag sumuko, huwag magpadaig, dahil ang senaryo ay nagbabago sa espiritual na likuran. At ang dating kahihiyan ay mapapalitan ng dobleng karangalan. Itaas mo ang iyong ulo, ngayon pahirin ang mga luha, dahil ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng buong gabi. Ngunit ang kagalakan ng Panginoon ay dumarating kasabay ng pagsikat ng araw sa iyong kasaysayan. Tingnan mo sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya ang bandila ng tagumpay na itinataas na sa abot tanaw ng iyong buhay, na naghuhudyat na ang digmaan ay tapos na at ang panahon ng pag-awit ay dumating na. Ang Panginoon ay kasama mo, tinutulungan ka niya. Pinalalaya ka niya mula sa mga gapos ng nakaraan
at sa mga kadena na nagkulong sa iyo sa mga siklo ng pagdurusa at sakit. Ang bawat bagyo, gaano man ito karahas at nakakatakot, ay pinatatahimik niya sa pamamagitan lamang ng isang salita na nagdadala ng kaginhawahan at katahimikan sa iyong puso na labis na nagdusa. Ang Panginoon ay ang iyong Diyos at tinutulungan ka niya sa lahat ng oras. Wala siyang oras ng trabaho. Siya ay saklolo na laging handa sa panahon ng kagipitan na magagamit sa malamig na madaling araw at sa init ng araw. Ang sinumang laban sa iyo ay mapipilitang masdan ang iyong tagumpay, hindi para sa iyong sariling kaluwalhati, kundi upang ang pangalan ng Panginoon ay maitaas sa pamamagitan ng himala sa iyong buhay. Kapag nagpasya ang Diyos na magpala, walang sinuman ang maaaring makialam, walang sinuman ang maaaring magsara ng pinto na kanyang binuksan o sumpain ang pinili niya upang magtagumpay. Ihanda mo ang iyong puso o anak ng Diyos dahil aawitin mo ang himno ng tagumpay sa kabilang ibayo ng dagat na ito na nahati. Ang awit ni na Moises at Miriam ay nasa iyong mga labi na nagdiriwang ng sobrenatural na pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa harap ng iyong mga mata. Tanggapin mo ngayon ang bagong lakas na ito. Tanggapin ang pagbabago mula sa langit at ang katiyakan na ang himala ni Jesus ay dumating na sa iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin, sumasampalataya at nagpapasalamat. Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa kaibuturan ng iyong kaluluwa at nagpanibago ng iyong lakas upang hindi sumuko, mayroon akong isang napaka-espesyal na kahilingan sa iyo ngayon. Ito ay isang propetikong sandali at ang iyong kilos ng pananampalataya ay napakahalaga. Pakisuyong pindutin ngayon ang like button. Hindi lamang ito isang simpleng pagpindot, ito ay isang paraan ng iyong pagsasabi na, Diyos, tinatanggap ko ang salitang ito at inaangkin ko ang aking tagumpay. Kapag ginawa mo ito, tinutulungan mo ang mensaheng ito ng pag-asa na makarating sa ibang mga tao na sa mismong sandaling ito ay nag-iisip na sumuko sa buhay. Maging kasangkapan ka ng Diyos sa kanilang buhay. At tungkol sa pagiging kasangkapan, nais kitang hamunin na ibahagi ang panalangin ito sa isang tao. Maaaring sa group chat ng pamilya, sa isang kaibigan na dumaraan sa mga pagsubok o sa taong inilalagay ng Diyos sa iyong puso ngayon. Huwag sarilinin ang lunas na ito. Ang himala ay dumarami kapag ibinahagi natin ito sa kapwa. Kung hindi ka pa bahagi ng aming pamilya dito sa channel, mag-subscribe ka na ngayon. Nais naming makasama ka sa paglalakad araw-araw na nananalangin at hinahanap ang mukha ng Panginoon nang magkasama dito ang iyong lugar ng pang-araw-araw na kanlungan. Ngayon, nais kong magpahayag ng pagpapala sa iyong pangalan. Isulat dito sa mga komento ang iyong pangalan at ang pangalan ng mga taong mahal mo upang mailapit ko sila sa panalangin. At kung nagsimula ng kumilos ang Diyos, kung naramdaman mo ang agarang ginhawa o kung mayroon kang patotoo ng isang bagay na ginawa ng Panginoon, isulat mo rin. Naniniwala ako sa aking himala o ikwento mo kung ano ang ginawa ng Diyos. Ang iyong patotoo ay ang susi na maaaring magpalaya sa pananampalataya ng ibang tao. Pagpalain nawa ng Diyos ng makapangyarihan ang iyong buhay, ang iyong tahanan at ang iyong pamilya. Manatili sa kapayapaan ng Panginoong Jesus.